when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. When I see the sunrise in the morning, when I feel the wind blow across my face, and when I hear the sound of children playing, I know it's all part of God's amazing grace.
that He gave His life for me. Oh, I was there the day my mama went to heaven. I held her hand as she closed her eyes to sleep, and I felt the power of 10,000 angels take her soul away to be crowned at Jesus' feet. And I believe there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. I believe in a man, his name is Jesus. And I believe that He gave His life for me. Oh, I believe that He gave His life for me. Blessed morning to each everyone. Good morning po sa bawat isa and praise God for another opportunity that we have. Tayo po ay magpapatuloy sa ating devotion this morning. Another Bible program here in Human Every Morning, developing a strong faith to God. And really praise God that God woke up us this morning. God gave us wisdom, access, strength, and good spirit. Even though we carry burdens and we are in circumstances in life, God's power is available today. Amen. Just trust God's power, brethren, and I believe the Lord will continue to bless us. And praise God, but Brother Jobs is here again. And we invite him to join us in our Bible program. Like what I said, every Monday he will be here and he will share something for us. And I really praise God that God entrusted him in the ministry that he have right now, and I continue to pray that the Lord will help him to grow in His spirit. Amen. So, magandang umaga dyan. Bati muna tayo, Brother Jos. Pakibati muna sila, Brother Jos, muna dyan. Bate. Good morning po everyone, and praise God for the privilege to worship Him and of course serve Him. And salamat sa Panginoon at good morning po sa ating mga kapatiran, to all our brothers and sisters in Human and Perth. Of course, we have also brothers and sisters all over the world, especially in the Philippines. Good morning po sa ating mga kapatid. For of course, ang ating lagi to si Sister Helen. Good morning po, Ma'am Helen. Morning, Nanay. Of course, good morning din po sa mga kapatiran natin dyan sa Perth. Dito na ba sila, mga kapatiran natin sa Perth? And of course, dito na po si Sister Clarice. Morning, sis. Good morning, sis. Of course, siguro kasama mo dyan si husband mo, si Brother Gerald. And si Brother Russell and Bicol Albay. Good morning, Brother Russell. Amen, Brother Russell. Patuloy lang tayo sa pagpipraise na sa pangangailangan natin dyan. Amen. Ang Diyos ang magpo-provide na pangangailangan natin dyan. Si Brother Mac, good morning din sa iyo, no? Morning, Brother Mac. Brother Mac Calano, at ganoon din sa mga brothers and sisters sa Highway Comp. Tuloy-tuloy lang po tayo. Amen. Walang magpapabagsak sa atin kung tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kahit ang diablo hindi kanya kaya pabagsakin. Madalas siyang gamitin yung finance mo, madalas siyang
gamitin yung mga nakasurround sa'yo para i-kritisismo ka. Pero if you have the power of God, no one can defeat you. All right? So trust God's power. Like David, Brother Job, like what we Amen. talked about yesterday. We have great message about God's power. Great preaching, Pastor. Thank you Brings, for this day. amen, brings victory. Kaya tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. I hope we're ready for another episode here in Human Every Morning. It's Amen. episode 593, and I do believe the Lord will give us extra. And again, Brother Joseph, if we are maturing in the Lord, if we are growing up in the Lord, Amen. the faith that we have right now is all going to be stronger than the faith that we had when we first That's believed. right. Amen. Sa Tagalog, tayo po ay lalago, magiging matatag, matibay sa ating pananampalataya. Ano yung matinding pagpapatibay ng pananampalataya natin? Yung nararanasan natin sa Diyos. Amen. Hindi inalis ng Diyos yung problema. Ang pangako ng Diyos, kasama mo siya dyan. Correct. Hindi inalis ng Diyos yung bagyo na mararanasan ng mga disipulo, pero ang Panginoon, kasama nila doon sa bagyo. Ang kagandahan sa Panginoon, sa kabila ng may bagyo, may kapayapaan siya, na yun ang tinuturo niya sa atin. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na hindi siya pababayaan ng Ama. Correct. Ganun din tayo mga kapatid. Alam ng Diyos ang problema mo, pero hindi niya inaalis yung problema mo. In fact, kasama mo siya sa problema mo. Amen. Kaya lang tayo minsan nawawala ng pag-asa kasi akala natin, hindi natin kasama ang Diyos. By the way, some of our viewers wants to listen carefully, but as so happen we have a lot of Tagalog here. But it is important that to realize that God never removed problems, but He promised that He is always with you during your trials, during storms of life. Right. That's the blessing, brethren. And this is from the Word of God. And we're not here that letting you know that we are so smart. We are the product of the power of God. We are the product of because the gospel has never lose its power. I'm the product of the power of the gospel. You are the product, Brother Jobs, of the power of the gospel. And I believe, brothers and sisters, here in our church, we are the product of the power of the gospel. And praise God for that. And we have great Sunday, and we have Student Sunday yesterday. Amen. Just so happened that we have a big community event here in the last Sunday morning and afternoon. But still, we have people in the church, faithful people in the church that join in our Student Sunday, and I praise God for that. Just continue to pray for our ministry, and my prayer is that God save lost souls and souls got saved and baptize the converts. Thank you, Lord. Thank you for what you have done. Amen. All right, so good morning again to our brothers and sisters, wherever you are. May God bless you. Good morning kay Nanay Amelia. Nanay Amelia, sino pa ba nandiyan? Sir Bona, amen. Sister Tatay Lady Lee. Gerardo, Sister Lady Lee, good morning sa inyo. Yan, Tatay Gerardo. Tatay Gerardo. Okay. Yan, sila pa lang po pala. Baka si Brother Ruel, sumingit na dyan, ha? Brother Ruel, kung nasan ka man, nandiyan ka lang. Paramdam ka naman dyan. Alright, so babasa muna tayo ng talata sa Bible. Let's go to our passage in the Word of God, and I believe the Lord will bless us. Okay, First King chapter number 9. Okay, First King chapter number 9, and let's read in verse 25. Okay. Bible says, and 3 times in a year did Solomon offer burnt offering and peace offering upon the altar which he built unto the Lord, and he burnt incense upon the altar that was before the Lord, so he finished the house. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Yes. Thank you for what you have done in our lives. I pray, Lord, for your help, because without you, oh God, we're just good for nothing. Speak to your people. We try our best to be a channel of blessing only. But Father, you are the one to provide, preserve, and protect us. Holy Spirit of God, convince, and comfort your people. Amen. Without you, we're just good for nothing. And we promise we will bring back the glory, for thou art worthy. Use this Bible program to minister your people in our church and all our brothers and sisters, wherever they are.
Lord, bless them. Give them comfort and encouragement. All the glory belongs to you, Lord. Any sins that is in our heart, forgive us. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Alrighty. Sige. Dito muna tayo mga kapatid. Last time we talk about important things here. It is important this morning to realize this one. Again, Solomon completed the walls of Jerusalem, and Solomon expand his territory, and God bless him successfully, Brother Job, with amen. wisdom and peace and wealth. Imagine. Sure. And according to the word of God, he is the wisest man that ever lived, and richest man that ever lived. He had a lot of ships. He had a lot of navy ships. He had a lot of. Solomon had built something, But after he built something, after the blessing that he received, according to the word of God, instead of walk away from God, instead of forgetting God's blessing, according to the word of God, he recognized God's blessing in his life. Bible says, and 3 times in a year, the Bible says in verse number 5, okay, did Solomon offer burnt offering and peace offering upon the Lord. So, napakaganda po niyan. So, ngayon, ang sabi ng Biblia, sabi ng Bible, nagkaroon si Solomon ng pagre-recognize. He recognized God's blessing in his life. Amen. Very it is important this morning to realize that, like what we said last week, God gave us everything, health, opportunity, there's opportunity. He's the source of everything. But brethren, let us recognize God for what He gave us. And I really praise God for that, church. And to be honest with you, Brother Jobs, he been here from almost, how many years now, Brother Jobs? Almost 8 years. 8 years, amen. So almost 8 years, Brother Jobs been here in our church. And how you can, Brother Jobs, recognize God for 8 years that you are in the ministry, and now your family is in the ministry. How you recognize God in that way, like what Solomon did, You can share, Brother Jobs, I-taglish mo na lang, taglish, para nakakaintindi din yung iba, nakakaintindi rin yung mga nakikinig. Kasi because I think Jacob and Feby joining in our, praise God, Brother Jacob and Sister Feby, I know that you are joining in our Bible program. But sometimes you don't understand, but we try our best. Okay? So yeah, Brother Jobs, sige. Alright, good morning po everyone again. I really thank God for Man. privilege, and I really give the honor back to God about giving me opportunity, not only to, of course, to learn Amen. about Him, Yep. and of course, He enabled me in the ministry that I'm not worthy, deserve to be there. If I go back on my first day, I tried to talk to God about when I was in the rock bottom of my life. But I really thank God. Papasalamat po tayo sa Panginoon that He answered my prayer, and Amen. about learning about Him and giving me the man of God that teaches me, trained me in standard, or the foundation is the Bible. And I really acknowledge God by, of course, from the start, if I give time, offering money, or not only money, but especially the time to serve Him, Amen. especially the time in soul winning, and the time in praying for other people that even they don't know God yet. Try to pray for them, showing the light of the Lord Jesus Christ in my workplace. It's that's how I acknowledge to the Lord Jesus Christ that if I do time for God, I acknowledge God by adding more time for Him. Amen. Nowadays, praise God, when Pastor said, "Bro, prepare ka dito, bro. Do this ministry, bro. Can you visit this time?"
all I do is just say yes, okay, pastor, okay, pastor. Because I learned about God when I started to know God and knowing Him that He blessed me. So it's the same pares po sa ginawa ni Solomon na i-offer mo more instead of declining the time. As our pastor mentioned before, most of the time ang reason ng pagdi-decline natin ng spiritual growth natin is about busyness. So that's one of the reason na pagka tayo ay pinagpapala, when we are blessed, we started to busy kasi ako ito pa minsan na napapansin ko rin sa akin, sa ating sarili na pag may ministry tayo tapos may binigyan tayo ng medyo dagdag na ministry, minsan we will say excuse, may ministry kasi ako dito, so we will remove this ministry. Praise God na dapat tinuruan tayo ng Panginoon na kung na dapat pag binigyan tayo ng ministry, ng bagong ministry, dapat patuloy natin itong i-appreciate na palaguin at bigyan ng time kasi binibigyan tayo ng blessing ng Panginoon to be His privilege. It's not excuse dahil busy na tayo. Tinuturuan din tayo ng Panginoon to manage our time, to manage our serving time for Him na hindi tayo dapat nagbibigay ng excuse sa Kanya. Patuloy yung offering natin, patuloy yung pagbibigay natin ng time, patuloy na pagbibigay. Minsan, naranasan ko to, pastor, yung minsan pagka busy ka na, may meeting o something, or kailangan na may appointed time na, minsan talagang gusto ko na umabot sa time. But sometimes, hindi mo pala naranasan na along the way, may humihingi ng prayer, along the way, may kailangan pala assuran, nagiging excuse natin, ay, may kailangan ko umabot doon. But sometimes God teaches us to take priority. Even sometimes we have to talk to them, we have to pray for them, we have to share the gospel, even though sometimes you're rushing, you're under pressure. Ito based on my opinion, based on myself. Sometimes if I feel pressure, sometimes I neglecting the will of God. Then I realize that salamat din sa Panginoon, salamat sa Holy Spirit na nag-convict. Ba't mo iniwasan yun? Ba't ka nagmamadali? Pinapakausap ko sa iyo yun. Papasalamat ako sa Panginoon doon na kino-convict niya ako na don't rush. I have to do something for you. Tinuturuan kita to manage your time, to manage your emotion, to manage your when you are under pressure. So go back kailangan talaga laging ang strength ng Panginoon nandoon. Isa pa yung kailangan natin gawin na acknowledge ko yung Panginoon, not only about offering to other people to serve to into the workplace. You start from the beginning when you woke up. When I woke up before, I just quick prayer, quick Bible reading. Why not add more time for it? Sabi nga ni Pastor dati na sa amin, start from 5 minutes, start from 10 minutes until na naging automatic na sa buhay natin na lagi tayo nagbibigay ng time sa Panginoon na hindi dapat tayo nagdi-decline. Kasi nga sabi ng Bible ang Diablo sa 1 Peter chapter 5, I think verse 8, na be sober and be vigilant. Sometimes ang tayo ay naging busy, ang nakamasid sa atin yung Diablo dyan kung saan na tayo nagdi-decline na tayo, and the attack is there. But if you always be humble yourself. I remember, Pastor, yung sa 1 Kings chapter 3, I really like the way chapter 3, 1 Kings chapter 3 verse 7, when the fierce appearance of God to Solomon. I really like this part in verse 7. And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I really like this phrase. I know not how to go out or come in. If is from the start na tayo po ay naging hindi dito ibig sabihin na siya ay little child, it is represents his humility to God. From the start when I was God saw me in my rock bottom of my life na ako ay nagpakumbaba, the more na sa tayo ay binibless, dapat tayo pa rin patuloy ay nagpapakumbaba, more humility, more still
act like a child, act like a humble heart like a child. Amen. Sabi nga ng Bible dito is let your lesson na tutunan ko dito, let your heart as a little child, as a little child needs parental provision at all the time. Saying po na ito po na-acknowledge ko yung Panginoon na siya po ay wala po akong magagawa, lagi po akong magiging walang alam dahil siya po ang nakakaalam. Siya po ay ang parents ko na magbibigay sa akin ng guidance. Of course, Amen. praise God, God give us men of God na lagi po tayo nagtatanong, hindi po tayo na, ito po tina-acknowledge ko yung Panginoon na mas marami po akong time na makipag-usap sa Kanya, na sabi nga ng Bible, humble yourself, Amen. therefore unto God, mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Amen. Everything to Him, That's right. casting all your care upon Him, because He's like our parents. He is our parent, literally, for He cared for you. And praise God that as we continue to talk to God, ask His strength, as mentioned our pastor yesterday, how powerful is God, that in Philippians 4:13, strength of the Lord Jesus Christ, I can do all things in Christ that strengthens us. In Christ, nothing Amen. else, not yourself, but in Christ. And glory to God, God teaches me now a blessing. I can see the blessings. Right. Be humble, Jubain. More humility. Don't forget. Makikita natin dito sa first verse, sa second appearance ng Panginoon, na inulit niya ulit yung walk before me. Walk before me, David thy father. From first appearance, sinabi niya to sa first appearance ng God, Solomon's humility, ay sinabi niya rin dito na mabiblessed Amen. ka with thy heart, uprightness to do according to my commandment. But there's a warning, there was a warning na dapat wag kang mabulag doon sa mga blessing na natatamo natin, at magpatuloy lang doon sa continue to humble ourselves, continue to Correct. follow the word of God, His commandment and statutes. And salamat sa Panginoon at binigyan niya po tayo ng wisdom to stay humble. Okay po. Glory to God, Pastor. Amen, amen. Thank you, Brother Jobs. Napakaganda ninyo na Brother Jobs talking about humility. Humility. If you keep your altar burning with your humility. Amen. Brethren, God resists the proud, Amen. but give it grace to the humble. That's why God will bless you with right spirit this morning. You will learn to be humble to them. Amen. And you will learn to humble especially to God. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Yan ang kagandahan na meron tayong mensahe na naririnig sa Amen. buhay. Amen. Praise God. And really praise God for that. Good morning to Brother Parabuda, all the way there in India ministry. Morning, Pastor. This brother from India, Brother Parabuda, is he's been here in our online since 2020. Amen. Still keep on, Brother Parabuda. May God bless you there. So that's what we talk about here, church. It is important, brethren. Right here in the text, I want you to emphasize the altar. 3 times in a year did Solomon offer burnt offering, according to the Word of God. Now, like what he said, church, one of the most encouraging things about Solomon in this verse is that continue worshiping God after everything was built. Amen. After he built the temple, after he built the walls, after he had the storehouses, after he built navy ships, after the Israel expanded his power, but I really praise God that in Solomon's life, we will learn that, he still, continue worshiping God after the temple was built. Amen. Many of us sometimes our faithfulness depends on feelings. But according to the Word of God, when Solomon offered a burnt offering, the Bible says, according Solomon offered burnt offerings and peace offering upon the altar which he built unto the Lord. Amen. What does it mean, church? Ano pong ibig sabihin niya? Yes, last week we talked about this. Because a whole altar produce
a cold heart. Alam niyo po ba, when prayer becomes neglected, the heart slowly drifts from God. Spiritual decline, brothers and sisters, usually not happen suddenly. So, It begins when the altar grow cold. My question, what kind of altar that you have? Maaring nagsisimba pa rin ang isang tao, Brother Jobs, pero malayo na siya sa Diyos. correct po, sir. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Maaring nandun tayo sa loob ng simbahan, pero malayo na tayo sa Diyos. Exactly. Pwede po mangyari po yan. Pwede po mangyari sa akin. Pwede po mangyari sa bawat isa. Kung hindi natin paaapuyan yung altar na meron tayo, pwedeng mangyari na manlamig tayo. At pwedeng nagpupunta tayo sa simbahan, pero malamig na yung ating pakiramdam sa Diyos. Mga kapatid, pagka hindi na tayo tumatanggap ng salita ng Diyos, diyan na nagsisimula ang paglamig. Amen. Malalaman mo ang tao pag may sakit, pag ayaw niya nang kumain. Di ba po ba? Ganun din tayo. Malalaman mo ng sakit ng isang Kristiyano pag ayaw niya nang makinig ng salita ng Diyos. Right. Hello? Hali na po ba kayo? Amen. Napakaganda po na maalala natin ito, mga kapatid. Isang bagay na pinaalala sa atin ng salita ng Diyos na dapat tayo ay nagpapatuloy. Si Solomon, nung tinanggap niya ang mga pagpapala galing sa Diyos, hindi siya uminto, kundi siya ay nagpatuloy. Ganun din po sana tayo, mga kapatid. Huwag natin hayaan na malamig tayo. Again, according to the Word of God, 3 times in a year. So what does it mean? Kapag napabayaan natin ang panalangin, unti-unting lumalayo yung puso natin sa Diyos. That's right. Alam niyo po ba yan? Ang spiritual decline ay hindi biglaan yan. Nagsisimula po yan kapag lumalamig ang altar. Kailangan paapuyan na ang altar. Kasi maaari tayong magsimba pa rin ang isang tao, ngunit malayo na ang puso niya sa Diyos. Correct. And brothers and sisters, spiritual decline, again, usually does not happen suddenly. It begins when the altar grows cold. And brothers and sisters, to our viewer, if you are available this morning, a Christian can still attend church. A believer can still attend church and yet be spiritual distance from God. Why? Because he don't keep adding fuel to the altar. Either amen. Solomon add fuel into his altar. Every year, he wants his altar keep burning. Yan mga kapatid, a burning altar produce spiritual power. Either amen. That's what we talked about last week. Wag mong pansinin yung mga maraming papansin, tatandaan nyo yan. Ito pa ang ginagawa ng dyablo. Makinig kayo. Gagamit siya ng mga sitwasyon o mga bagay-bagay para maapektuhan ka. Pagka naapektuhan ka at hindi ka makatulog dahil sa pagpapaapekto ng dyablo sa iyo, yung altar mo ay malamig. That's right. Nariyan na po ba kayo? Are you there? Amen? Amen. Hello, mga kapatid. Keep the burning altar. Amen. Because a burning altar produce a strong, the strongest Christian are not necessarily the most talented. Amen. God works in the weakness. Like what we talked about yesterday, the power of God in our weakness. When Paul said, I have a thorn of the flesh, I'm so affected. Sabi na Apostle Pablo Brad, I'm so affected. But when Apostle Paul, all right, keep his, prayer on fire, God answers his prayer. Amen. And God said, my grace is sufficient and my strength is perfect in weakness. Brethren, God's power reveal, brethren, in our weakness. That's why I encourage you, church, the strongest Christian are not necessarily the most talented. They are often the ones who spend time with God.
Amen. Lalakas ka, mag-spend time ka sa Panginoon. That's right. Si Solomon, lumakas, nag-spend time sa altar niya. Ang problema natin mga kapatid, kaya tayo naapektuhan, meron kang narinig, meron kang nalaman, may problema ka, pinagdadaanan mo. Yun na yung panahon na damihan mo. Amen. Alam mo, sabi ko kay Brother Jobs na Jobs, pagka malungkot ka, damihan mo ang pagsasalwining mo. Correct. Pagka discouraged ka, damihan mo ang pananalangin mo. Amen. Hindi yung pupunta ka sa isang sulok, magmumukmuk ka roon, na give up ka na at sasabihin natin na parang ang Panginoon namimili lang ng pagpapalain niya. Hindi ako naniniwala na may pinipili lang ang Diyos sa pagpapalain. Lahat tayo na tumanggap sa Panginoon, sabi ng Biblia, ay magiging kagaya natin ng Panginoon. Big sabihin, ngayon pa lang, nilalagay na ng salita na Diyos sa isipan natin na lumago tayo kagaya ng Panginoon. Big sabihin, grow. Ang paglago natin ay yung sa biyaya ng Panginoon. Amen. Ano po ba kayo? Andiyan pa ba yung mga brothers and sisters in Perth? Maganda po ito at right timing po ito. Good morning sa iyo, Sister Ronalette. Good morning po. Nandito na rin pala Sir Brother Abraham James Dion. Good morning, sir. Na umaga sa inyo. Di ba? Napakalaga nito. Kaya mga kapatid, tatandaan natin, sa buhay natin, ang buhay natin mga kapatid, mabilis tayong apektuhan ng dyablo. Correct. Pero, tandaan nyo nga po, tatandaan natin, a burning altar produce spiritual power. Amen. And again, the strongest Christian are not necessarily the most talented. They are often ones who spend time with God. But in private prayer, produce public power. Amen. And victory in public usually begins at the altar in private. Kaya ang pinapalakas ng ang pinakamalakas na Kristiyano hindi lagat talagang pinakatalentado, no? Madalas sila ay may oras sa Diyos. Kaya ang pribadong panalangin ay nagbubunga ng pampublikong lakas. Ang tagumpay sa harap ng tao, mga kapatid, ay nagsisimula yan sa altar na walang nakakakita. Solomon did that personally. Now, I want you to understand here, all right, this morning, why not keep adding fuel to keep adding fuel to the fire. Either amen? Amen. 3 times in a year did Solomon offer burnt offerings. Brethren, the fire of the altar does not stay strong by accident. If you keep adding fuel to the fire, it stays strong. Kaya napakaganda sa buhay natin, ang apoy na meron ka dapat ngayon, hindi na natiling lumalamig. Dapat mas lalo mong nilalagyan niya, mas nananatili ang malakas na apoy kapag meron kang nilalagay. Ano yung nilalagay natin, mga kapatid? Sa'yo, Brother Jobs, tanungin kita ngayon, bakit gano'n na lamang? Paano ka nakagraduate sa Bible school? Why you graduated to Bible school? What kind of how you keep the altar keep burning? What kind of add-ons para mag-apoy ka? Yung mga halimbawa natin dyan, Brother Jobs, na naalala mo lang, ano? Siguro po sabi naalala ko po para talagang magpatuloy na umalab. How about your obedience, for example? Do you know, brethren, the fire of the altar does not stay strong by accident. It needs fuel. And the fuel of Christian life is about obedience. Obedience, amen. Yeah, that's one of the fuel in our altar, our obedience to God. That's right. Brethren, Solomon knows that burnt offering and peace offering is one of the commandment of God. So he obeyed God. And brethren, according to the word of God, the fuel of our Christian life, so that our altar keep burning, is obedience. Let's dwell in obedience, Brother Jobs.
how you can explain yung obedience na yan pagsunod sa Panginoon, if you don't obey God, what happened? When you obey God, what happened? Yeah, Brother Jobs, you can share your testimony. Ayos po, Pastor, yung isa sa mga the before that experience before I have decision in finance that I have to do something or buy something without asking the man of Amen. God, without asking God if it is His will. So it affects my finance, except my family, except even my ministry, because it helped. Amen. Kakaroon po tayo ng minsan ng anxiety, nagkakaroon tayo ng talagang bothered tayo kasi nga makikita, pasalamat naman sa Panginoon na doon repent tayo doon na, Lord, because I did not seek your will, ito po yung naging epekto. Lord, please help me how to overcome this. And I go back to God said, obey my will, obey kung saan ako napiplease. Punta ka doon kung saan ako napiplease. But no, the time na in times of in times of talagang nasasabi ko na in times of very weak tayo that time, or already in the Bible school and already in the ministry. But when the times comes na bababa kami sa Perth, in times na ako ay talagang mabigat yung nararamdaman ko, mabigat yung so many things bothering me. But when Pastor said, bro, sama ka sa akin, punta tayo sa Perth, drive tayo doon to ministry. Hindi natin alam, that time wala pa yung gawain sa Perth. Nalala ko yung sinabi ni Pastor, we don't know where to go. We don't know where to minister, but just let the Holy Spirit go. We're driving, talk about the Word of God. And I see there na nakita mo na sabi ko kay Pastor na nung time na nasa gawain kami, ay wala akong nararamdaman na kabigatan because you are in the will of God. Amen. You obey the will of God. Obey the will of God, and praise God that I realized also while in the ministry, if God give you wisdom, that go back to obey every time you decide, ask a man of God, ask if it will please to me, and follow and obey what's the wisdom. So praise God. Amen. And that time I realized I learned the lesson that every time na mayroong decision, laging mong iisipin, lagi kong kakausapin, lagi kong magbigay ng time sa Panginoon na, Lord, is this decision will be pleased to you? Is this decision is according to your will? I always ask God for His will. Ito ba ay kasama yung magsusulwining ka ba doon sa lugar na yan? Ikaw ba ay doon kalooban ng Panginoon? Ito ba ay tinanong mo na yan sa pastor mo? Ito ba ay according to sa plano niya? So doon ko ako natutunan na every time you do decision, always ask God if it is His plan. Always ask God na ito po ay mas damihan po natin yung time na makipag-usap sa Kanya, damihan natin time sa soul winning, damihan natin yung time sa prayer and Bible reading, and praise God dahil po doon sa pagsunod po natin sa mga counsel ng Panginoon ay patapos po natin yung Bible school because of obedience to God and to the man of God. Amen, Brad. Thank you very much. So, Baron, let's keep adding fuel in our altar, or fire in our altar. You know, that's what we talk about here. That's why the Bible says 3 times, 3 times in a year. So what does it mean? What the Word of God simply means? Because it is impossible to work for God neglected the altar. Some become busy serving God and stop fellowshipping. And the greatest danger, brethren, in the ministry is, losing our intimacy with God and doing a ministry for Him. And you will find out here that Solomon doing and continue ministering God. He kept his altar burning. He adding something to his altar. And like what I said, the fuel of the Christian life is our obedience. Pagsunod. Obedience, brethren.
hanggat hindi natin sinusunod yung salita ng Diyos, Mm. you know, obedience, brethren, is the key. When Sure. Jesus was blessed, when he obeyed the right baptism, when he obeyed the baptism, and he was got baptized, the Father was pleased. Mm. Brethren, obedience pleases God. You know, Amen. that's the main goal, to please God. And to please God is to obey God. And it's important, brethren, don't forget, if you wanted what you wanted, you know, brethren, you will not be succeed there. Hindi tayo pagpapalain dyan. Kaya nga, lagi mo nga aaralin, ano yung hindi ko nasunod sa mga dapat sundin sa Panginoon. Lagi tanungin ang sarili, nasusunod ko ba talaga ang Diyos? Gusto natin ng pagpapala sa Diyos, pero hindi natin masunod ang Diyos. Di ba? Yan yung para umalab ulit yung apoy. Amen. Nasusunod ba natin ang Diyos sa pinagagawa niya sa atin? Tanungin natin yung sarili natin, ano? Mm. Ang susunod ko ba, Brother Jobs, yung pinagagawa sa akin ng Diyos? Gusto mong uminit ka sa gawain ng Panginoon? Kaya ka nang lalamig ngayon? Kasi, hindi mainit ang altar. At paano naman yung altar mo ay uminit yan? Kailangan meron kang pampainit dyan. Meron kang i-add na pampainit. At isang pampainit sa gawain ng Diyos ay yung pangasunod natin sa Diyos at sa Kanyang salita. Alam yung napakalaga niyan. Ngayon, bago tayo, nakita nyo na yung mga dapat anuhin. Now, ano yung aplikasyon ngayon pagdating sa ating buhay? For example, bilang tatay, Brother Jobs. Paano natin ma-i-encourage yung ating mga anak na maglingkod sa Panginoon kung tayo nga mismo, wala tayong time maglingkod sa Panginoon? Correct. Kaya kahapon, nagpipreach tayo, in-example natin yung product. Si Brother Gerald, Brother Gerald, kung ikaw man ay nakikinig ngayon, okay, sa biyaya ng Diyos, kahapon, inilimbawa ko lang yung buhay mo. Because after you got saved, there's a hesitance, there's a wondering in your life, but when you learn to add fuel in your altar, like, you do now Bible study, you do now soul winning, and it keeps your altar burning. And now, the product of the altar that keep burning, wow, your wife is with you, helping you to serve the Lord. Amen. And now, your daughter following your service to the Lord. Brethren, if even they said that Christianity is brainwashing, no, we're not brainwashing the people, because to be honest with you, we are washed by the blood. Amen. We're not Christianity is not brainwashing, but Christianity is about washing of the blood. Amen. And now, your wife serving the Lord, your daughter following the Lord. And Brother Gerald, the devil wants to destroy your fellowship and your togetherness, with your family. Imagine, as a leader of a home, the product is there. That's why the devil is still bothering you. Brother Job's the devil bothering us as a father. Because, praise God, your daughters and your son is in the ministry. I really praise God that my son also and my wife in the ministry. Sino lang yung madalas i-bother ng Diyos? Yung tatay na nag-aapoy. Fathers, listen to this. Keep the fire burning. Keep the altar burning. Amen? Amen. And stop serving the Lord. Alright? Our family members will follow our leadership. Okay? That's why even, you have, you carry a great responsibility. But let me tell you this, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Alam niyo mga kapatid, tayo dito sa gawain ng Panginoon. Nagpapasalamat ako na yung magkakasama lang tayo, hindi lahat nakakapunta ng simbahan. Maraming hindrances kaya hindi nakakapunta sa altar.
Pero salamat, nakakapunta tayo sa altar, mga kapatid. Kasama natin yung buong pamilya natin. Hindi lahat, mga kapatid, buo. Nakasama nila ang family nila, pumupunta sa altar. Minsan, sasabihin nila, how I wish, ganyan din kami. Kaya nga, mga kapatid, kung pagpapatuloy ka din, may makikita ang mga iba na may pag-asa. Di ba, Brother Jobs? Amen. Amen, Pastor. Oh, ilan sa mga kaibigan ninyo na makikita rin nila balang araw na may pag-asa. No? Amen. Kasi mga kapatid, hindi tayo nasa ministry para magkumpetensyahan. Nasa ministry tayo, nasa gawain tayo ng Diyos para makahamon tayo, masabi natin sa tao na ito na may pag-asa ka. Ay salamat na lang nung ako ay ni-encourage din ng mga kapatiran at ang ating senior pastor, no, na may pag-asa. Sabi, ngayon nga nakikita ko na may pag-asa nga. Ito'y buhay na patotoo. At nakikita ko ngayon yung produkto ng pag-asa na meron ako. Na ngayon nakikita ko na namunga, may product na. Si Brother Jobs, nagkaroon na rin ng pag-asa. Praise God, amen. Eh kung huminto ako sa pagpapaapoy ng aking altar, mapapansin natin, walang produkto. Kaya may produkto, mga kapatid, may product yung apoy natin sa Panginoon. Kasi pinatili mo maapoy ang altar. Mga kapatid, kailangan natin ng mga pangangailangan araw-araw. Kaya rin tayo dyan sa Pilipinas, nagtatrabaho tayo rito. Kailangan natin yan. Pero wag nga natin i-replace yan. Napaka-busy na natin at nakakalimutan na natin paapuyan yung altar natin. Kaya alam nyo, sa totoo lang, napakaganda na maunawaan natin kung paano po talaga paapuyin yung altar natin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pinapabayaan, mga kapatid. Amen? Amen. Ang apoy sa altar ay hindi na natiling malakas ng kusa. Kailangan itong lagyan ng panggatong. Okay? At ang panggatong natin, boy Kristyano, yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod, yung ating pakikisama sa mga mananampalataya. Yun pa, isa pa yun. Mga kapatid, pag wala ka ng ka-fellowship na pananampalataya, lalamig ka. Oh. Abay, kaya nga, sinama ko rito si Brother Jobs eh. Pero parang si Brother Well, gusto rin yata sumama. Parang di, Brother Jobs, Brother Well, gusto bang sumama? Magpakita ka muna rito, Brother Well. Busy. Busy po si Brother Well. Alam naman natin na oras ng trabaho nila ngayon. Mga kapatid, ang apoy sa altar ay hindi yan kailanman malakas ng kusa. Di ba pagka kayo galing sa probinsya at magluluto kayo, magsasaing kayo may lulutuin kayo. Pagka nakita mo na yung apoy, di ba, nanghihina yan eh. So kailangan ng panggatong. Ang panggatong natin, mga kapatid, yung pagsunod, yung pakikipagkaisa sa mga ibang mananampalataya. Mga kapatid, hindi mo kaya mabuhay mag-isa. At hindi mo kayang gawin yung trabaho na mag-isa. Kailangan mo ng kasama. At bilang mananampalataya, hindi tayo mag-e-enjoy sa ating paglilingkod sa Panginoon kung tayo ay nag-iisa. Kailangan natin ng ka-fellowship. Mga kapatid. Yun yung mga panggatong para tayo ay mag-apoy. Abay, pagka nandito si Brother Jobs, talagang ginaganahan ako mag-share. Bakit? Kasi may ka-fellowship ako. Tagal-tagal na rin tayo, Brother Jobs, magkasama. Amen. Amen. Praise God. Brother Well, matagal-tagal na rin tayong kasama. Si Brother Mike, matagal-tagal na rin. Brother Jimboy, nandito ka na rin pala. Matagal-tagal na rin tayo magkasama. Si Brother John Burr, amen, nandito na rin. Amen. Mga kapatid, tatandaan natin, gusto mo mong umapoy at patuloy mag-apoy yung altar mo, maglagay ka ng panggatong. At ano yung mga panggatong? Pakikisama ka sa ibang mananampalataya. Diyan na po ba kayo? Amen? Amen. Keep adding fuel to the fire.
And Solomon 3 times he did. Oh, the Bible says he kept adding fuel to the fire. And the fire of the altar keep burning. Therein the fuel of our Christian life again is fellowship with believers. Either amen. Amen. Kaya magpatuloy tayo dyan, no? Now, the strength of our altar, not only, brethren, adding fuel, but I'm so encouraged in this passage because hindi ko ito maiwanan. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi, nagpapasalamat ako na tinuturuan niya tayo na magpatuloy, ano? Tandaan ninyo, mga kapatid, sa buhay nating Kristiyano, napakahalaga pa din po yung altar natin ay talagang sabi ng Biblia rito, sabi ng Bible, and the burnt incense upon the altar that was before the Lord, so he finished the house. Brethren, listen to this. Finish what we started. Are you there, amen? Amen. Yan tayo talaga nagkakaproblema eh. Pagka nagsimula, wag lang tayong sa simula. Kung anong tinapos natin, kung anong sinimula natin, tatapusin natin. Yan ang magandang natutunan ko, Brother Jobs, kay Solomon. Amen. Solomon is not only start something, but he became the finisher. Tinatapos niya yung sinisimulan niya. Kaya tayo, mga parents, kung tayo may sinisimulan, hindi rin naman natin tinatapos. Nakakalungkot, nakakahawa yan sa ating mga anak. Either amen? Nandito po kayo? Hello? So, kailangan matapos natin yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Sa anong bagay sa buhay natin na parang gusto na natin gumiba, may pinagagawa sa atin ng Diyos. That's right, amen. Hanggat hindi pa sumasagot ang Diyos, hanggat hindi pa siya nagko-close, hanggat hindi ka pa niya pinahinto, huwag kang hihinto. Kailangan tapusin mo yung dapat niyang pinatatapos sa iyo. Either amen? And brethren, it is important this morning to understand that. Napakasimple ito. Nire-review lang natin, mga kapatid, yung ating napag-aralan ng mga nakaraan. Kaya, salamat, Brother Jobs, nung nagsimula kang nag-Bible school, abay, salamat naman. Tinapos mo. Amen. Amen. Praise God. Oo, minsan ayaw mo na, di ba, Brother Jobs? Minsan suko ka na eh. Sabi niya, parang hindi ko matatapos ito Brother Ruel, matatapos mo kung ano sinimulan mo. Third year ka nung last year, ngayon fourth year ka na. Tapusin niyo yan. Matatapos niyo yan, mga kapatid, kung patuloy niyong paapuin ang inyong altar. Kaya sabi ng Biblia rito, sabi diyan, tinapos niya, he finished the house. See? Mapapansin niyo po dyan, tinapos na ni Solomon. Kaya, ano pa ba ang magiging problema natin kung tinapos niya na yan? There's a lot of recorded in the Bible na matatapos mong takbuhin mo sa buhay mo. Wherein, according to the Word of God, be a finisher, not just a starter. Either amen? Amen. This chapter number 9, alright? According to the Word of God, okay, he built unto the Lord something, and he finished the house. So many people start well, but do not finish well. They start serving God, they start reading the Bible, they start soul winning, they start faithful, attending church, but somewhere along the journey, they quit. But Solomon did not stop worshiping and putting and adding fuel to keep his altar burning. He continued bringing offering after the temple was completed. After he finished the house of the Lord, he continued bringing offering. And this teaches us, brothers and sisters, that God is looking for faithful finisher. My question, are you, naranasan mo na bang may sinimulan ka na natapos mo?
Right. Finish your walk with God. Amen. Amen. The Christian life is not just like in sprint. It is a marathon, just like a marathon. Mahabang takbuhin. It is not enough to have good beginning, brothers and sisters. God desires consistency through our lives. After he built, he finished the house, but he continue and continue, keep the altar burning. Church, don't quit because of disappointments. Amen. Amen. Keep praying even answers seems delayed. Tuloy-tuloy. Hindi sapat yung maganda lang. Maganda sa simula. Pero mas maganda pagka natapos mo yung sinimulan mo. Kasi nais ng Diyos ang katapatan hanggang wakas. Ulitin ko po. Nais ng Diyos hanggang katapatan hanggang wakas. Mga kapatid, manatili tayo. Huwag tayo magbabago. Okay? Manatili tayo. Huwag lang tayo sa simula hanggang sa wakas. Any last words, Brother Jobs? Sa ating Bible program, any last words? Pwede niyong ma-encourage sa atin dito. Amen po, Pastor. As Pastor is saying about this, papasalamat ako sa Panginoon sa wisdom about the offering, burning offering. It makes sure also sa aking natutunan, you have the right heart of offering. Amen. Kasi nakita natin ito sa buhay ni Cain, nag-offer din siya noon, but his heart is different from Abel. Amen. The right motive. So yun na po ang natutunan ko dito sa as we go along in the ministry and as we learn the word of God. We make sure, I will make sure by the grace of God na we have the right motive. As a pastor said earlier, the purpose is to continue to please Him. Not Praise ourselves, not other people, but our God. That's what we need, is to continue to please God, keep the fire burning, keep the offering, the right heart, the right motive. Wala na tayo pong gustong i-aim is to glorify Him. To promote not ourselves, but to promote the name of the Lord Jesus Christ. Yun lang po ang natutunan ko para sa akin, sa blessing o sa wisdom na binigay ng Diyos, na huwag tayong maging malamig sa soul winning. Huwag tayong malamig sa pagdadala ng bisita. Huwag tayong malamig sa prayer time natin, sa Bible reading natin, sa fellowship sa ating mga kapatiran. Huwag tayong, nabanggit ni Pastor last time, huwag tayong magmadali umuwi. Stay and have a fellowship. Continue to talk about the Word of God after the preaching. Talk about what the message, talk about God. Keep the fire burning. Even, tapos na yung preaching, nagbo-burn pa rin yung pag-uusap sa salita ng Diyos. At dala-dala po natin sa tahanan natin, ganun din po sa ating workplace. At salamat sa Panginoon. Yun po, Pastor. Amen. Praise God. All right, thank you very much, brethren, for your time. And we're gonna continue the altar keep burning. Amen. Amen. And please, brothers and sisters, always, if you don't just a starter, but finisher. Amen. Alrighty? Thank you very much, and may God bless you. Thank you sa mga brothers and sisters dyan sa Perth, at sa mga brothers and sisters here in Newman, Ana Rolena, dyan na pala. Amen. Tuloy-tuloy lang si Sir Ronald, at sa din niyo po dyan, si Sir Clarice, and to all our brothers and sisters, Brother Jim po, tuloy-tuloy, Brother Russell, tuloy-tuloy, alright? Keep on going, and then, Ma'am Zenny, tuloy-tuloy po. Alright, let's pray. Let's close this in prayer. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for helping us. Yes, thank you for giving us a recap of what we talked about last week in this chapter. This week we will talk about another chapter in 1 Kings. And Lord, give us encouragement. Lord, keep us on fire in your ministry. Amen. Give our love in souls. Give our heart and compassion to bring someone to you, Lord. Amen. And I pray, Lord, that teach us to be humble, oh God. Amen. And teach us to be, or teach us how to have thankful heart to you. Lord, I pray, Lord, for our brethren. I don't know what kind of burdens they have. I don't know what kind of illness or sickness that they have.
But one thing I know, you're a powerful God. Yes. Can change the heart, can heal the broken heart, Amen. can heal the physical illness, can restore, redeem, and revive. Lord, we trust you. No matter what happened in our lives, even in our dark times and long nights and tough times, we will trust you. And Amen. any sins, oh God, that you see in our heart, forgive us. We promise, we bring back the glory, for thou art worthy to receive. Forgive us our sins, this is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. All right, thank you so much, brothers and sisters, and all the glory Thank you belongs sa to lahat. God. And see you tomorrow, for another episode here in Newman every morning, developing developing a strong faith to God. Kaya blessed tayo mga kapatid, para ma-depress, We're blessed to be depressed because we have a powerful God. Thank you, and all the glory belongs to Jesus. Amen. Okay po. I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. And I don't need luck, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. Now some folks say they can't make it through the day without a little something to help them on their way. Friend, let me tell you about